sobrang sakit. Kapag nararamdaman mo sa partner mo na parang hindi man lang siya nagdadalawang isip sa mga nasasabi niyang salita. Especially sa mga salitang feeling mo hindi man lang siya matakot na mawala ka sa kanyang buhay. So itong tips na i-share ko sa inyo, itong approach na i-share ko sa inyo sa video na ito ay para sa specific na situation na kung saan palagi kayong nag-aaway. Ano ang iyong dapat na approach so that magkaroon siya ng takot. Hindi lang takot kundi magdadalawang isip siya sa mga aksyon na gagawin niya. Magkakaroon, may mabubuo sa kanya ng pagpapahalaga sa iyo. Yung paghawak niya sa iyo para hindi ka mawala sa kanyang buhay. So kung gusto mong malaman, make sure na panoorin mo hanggang sa last part. Anyway, kung hindi niyo ako kilala, just call me your Kuya M. Tara, simulan na natin. Ang pag-aaway or mga misunderstanding sa isang relationship, hindi po may iwasan. Pero ang araw-araw na, naku, there's something wrong with both of you. Hindi lang siya. Lagi mong tatandaan nito bago mo tignan ang kanyang muta, bago mo punayin ang kanyang pagkakamali, make sure to check yourself first. Ang misunderstanding o pag-aaway, kapag nasa relationship kayo ay normal po yan. Pero kapag sobra na or halos araw-araw na or wala man lang panahon or nag-usap kayo na magkasundo kayo, very toxic na po yan. Maybe may dapat kayong itama sa sarili nyo. Okay? So, ang solusyonan natin dito kung ano ang gawin mo, ano ang approach mo sa sarili mo at sa kanya so that magkaroon siya ng takot na mawala ka sa kanyang buhay at maiiwasan niya yung mga salitang masasakit na nagdudulot sa iyo ng pagkirot at feeling na gusto mo nang bumitaw o lumayo sa kanya. So, number 1 na tip ko sa iyo na dapat mong gawin ay silence is the key. Ito ang alam kong sobrang hirap na gawin, lalong-lalo na ng isang babae, ang manahimik. Alam nyo, kung gusto nyo na maiwasan ang palagiang pag-aaway, matuto tayong tumahimik. Matuto tayong makinig. Kasi wala pong maaayos kapag parehas kayong madaldal or parehas kayong nagbabatuhan ng mga salita. Okay lang sana kung magandang salita, pero minsan, mga nakakasakit na salita. Matuto kang tumahimik. Kasi once na sinabayan mo yung kanyang emotion, yung kanyang anger, sinasabayan mo, mas lalong natitrigger yung lalaki para magsabi ng mga salitang sobrang sakit at baka hindi mo makaya. Swerte mo kapag nakatagpo ka ng lalaki na mas piliing tumahimik. Pero ang solusyon lang yan ay silence. Hindi ko sinasabing manahimik ka forever, pero may time na magsalita ka at may time din na manahimik ka. Kung nasaktan ka, tumahimik ka. You don't need to beg him or to push him para mag-apologize sa'yo. Tumahimik ka lang. Hayaan mo or bigyan mo siya ng time para magpalamig, para bumaba yung kanyang emotion, at para makapag-realize na mali or meron siyang mga nabitawang masasakit. Matuto kang manahimik. Matuto kang bigyan siya ng space. Matuto kang pabayaan mo muna siya na gawin niya yung mga bagay niya gusto niyang gawin. Manahimik ka lang. Hayaan mo lang siya. Kasi once na sinabayan mo, once na ikaw yung sobrang maingay, I'm telling you, pumapasok man sa tainga niya, lumalabas din sa kabila. Walang natitira sa kanyang puso. The loudest na words na dapat mong masabi sa kanya ay ang pananahimik mo. Kung gusto mo na may something na mag-shift sa kanyang puso, papunta sa'yo. Manahimik ka lang. And then, number 2 na approach or step na dapat mong gawin ay check yourself. Hindi lang po manahimik, hindi po mag-self-pity, hindi po mag-isip-isip ng mga pwede mong ibato sa kanya. Hindi po, wag mo pong i-torment or wag mo pong i-torture yung isipan mo na mag-isip ng mga bagay na sobrang sakit na nagawa niya sa'yo at nasabi niya sa'yo. Kung meron man siyang nasabi, learn to forget or learn na isatabi muna. Ang isipin mo, ang dapat mong gawin is to i-check ang sarili mo kasi sometimes busy ka nakatingin sa mali niya. Yun pala, busy din siya na nakatingin sa mali mo kaya walang magandang nangyayari. What if i-break mo yung cycle na yon? What if i-break mo yung kulungan or yung chain na yon? Tumingin ka sa sarili mo, magsalamin ka, bakit kaya siya nagalit? Bakit kaya siya nawawalan ng gana? Bakit kaya siya nagbabago? Bakit kaya siya tuwing ganito ay naiinis siya sa akin? Ano kayang
mali sa akin? Ano kayang hindi maganda na nagagawa ko? Look, may idea na sasabi nila walang mali sa'yo. I'm sorry, nagkakamali po tayo. Pero, part din natin na itama ang ating sarili. I-check ang ating sarili. I-improve ang ating sarili. I-develop natin. Iwasan ang mga toxic at hindi magandang mga bagay na nagagawa natin. Hindi ko sinasabi na sundin mo lahat ng gusto niya para maging okay ka sa kanya. Kasi kapag ganun ka na, ay parang pinapalitan mo yung mundo mo para sa kanya. Hindi po ganun yung gusto ko. Hindi po ganun yung point ko. Ang point ko is that kung alam mo na toxic at hindi rin maganda para sa'yo, baguhin mo. Pero kung para lang sa kanya, i-check mo muna. Kasi baka you're trying to fit sa kanyang mundo. You're trying to please him, kaya mo ginagawa yan. No. Gusto mo lang matuto. Gusto mong ma-develop para sa sarili mo. Okay? I-check mo. And number 3 na dapat mong gawin ay make a change. Meron kasi yung idea na ganito, bakit ka magbabago para sa kanya? Which is tama naman. Yun nga lang minsan na overuse mo na yung idea na yan. Huwag ka magbago para sa kanya, magbago ka para sa sarili mo. Wala pong masama or wala pong mali if alam mo na mali, chinek mo yung sarili mo, itama mo yung sarili mo. Hindi para mag-fit sa kanilang mundo. Hindi para mag-fit sa partner mo. Kundi para sa mas magandang version ng buhay mo. Kasi once na ikaw yung tao na dahil once na ikaw yung tao na chinecheck yung sarili, ini-improve yung sarili, especially yung attitude, yung mindset, you can able to attract other people to chase you. You can able to attract people na pahalagahan ka, na bigyan ka ng respeto. Pero kung ikaw yung tao na bahala na dyan, importante kumakain ako, I don't know. Ito lang may advice ko, make a change. Okay? And number 4 na dapat mong gawin sa situation na ganyan ay don't tolerate. Okay, so tapos ka na, chinek mo yung sarili mo, tignan mo naman sa part niya. Kung may mga bagay siyang mga toxic na nagagawa or taglay or mga words na sobrang sakit, sumosobra na siya, biyan na yung kanyang pagsasalita, huwag mo siyang itolerate. Huwag mong hayaan na ganyan na lang, na kunting sorry lang sa kanya so that maging okay ka. It's okay to forgive, but it's not okay na itolerate mo yung situation or yung nangyayari sa buhay nyo. Yung nangyayari sa situation or sa relationship nyo. Don't tolerate. Ganito nga, palagi kong sinasabi sa inyo na ang lalaki parang bata minsan. Na kapag hindi mo siya pinapalo, na kapag hindi mo siya pinapunish, hindi yan matututo. So, wag mo siyang itolerate, bigyan mo siya ng lesson. Like, what? For example, kung nag-away kayo at talagang sumobra naman siya sa linya or nasaktan ka pa physically, wag mo muna siyang kausapin. Although kapag nag-chat siya ng good morning mo, pero kung gusto niyang makipag-usap, wag muna. Kung gusto niyang makipagkita, wag muna. Like for example, sabi niya gusto niyang makipagkita sa Friday dahil tapos na, wala kang pasok ng Sabado, Sunday. Sabihin mo, okay lang next week or next week. In that way, mas napapunish mo siya. In that way, mas nabibigyan mo siya ng space or pagkakataon na ma-realize niya nagkamali pala siya. Hindi yung tipong gaway kayo, kunting hi niya lang, nag-send lang siya ng pogi niyang picture or nag-send lang siya ng mga pick-up lines, mga matatamis na salita, mga sorry na may kunting drama, is that okay na? Hindi ko sinasabing wag mo siyang patawarin, but don't tolerate. Kasi minsan, dahil sa naakit ka sa kanyang matatamis na salita, go na, pero kumusta siya, kaya natuto. Hindi. Minsan hanggang sa bunganga lang ang mga yan eh. I-check mo mismo yung situation nyo. Kung ganyan ba siya, paulit-ulit na lang, palitan mo na yung approach na ginagawa mo. Okay? And last but not the least, at ito ang pinakamahalaga na dapat gawin mo, mindset mo at taglay mo, is that the willingness to walk away anytime. Dahil minsan, kung wala kang willingness na mag-walk away at ikaw yung palaging natatakot, I'm sorry to tell you, hindi siya natatakot na mawala ka. Hindi ko sinasabi na ipamukha mo sa kanya or sobrang ipahalata mo sa kanya, ipakita mo na wala kang pakialam sa mga actions mo at salita mo para lang magmumukha ka na hindi ka natatakot na mawala siya. Hindi po ganon. Kundi yung mindset ba? Maging mabait ka pa din, ipakita mo yung part, yung role and responsibility mo, pero deep inside, kapag nagloko siya, it's okay. Go away. Hindi ka kahabol-habol. May worth ako. May halaga ako at bakit ako naman magmakaawa sa iyo or bakit ako naman maghahabol sa walang kwenta na tulad mo. Hindi ko kayo tinuturuan maging ma-pride, pero gusto ko lang na makita nyo ang halaga nyo. May halaga ka, kaibigan.
Okay? Willingness to walk away anytime, especially kapag sinasaktan ka na, emotionally and physically. At hindi na tama or hindi na normal yung pag-aaway na ganyan or yung trato niya sa'yo. Please, don't be slave sa mga ganyan, okay? Because ang pagmamahal ay hindi yan by force. Hindi ka sinasaktan at sasabihin niyang mahal ka. It's a lie. Normal ang mag-away, pero ang abnormal is yung sobra ng pananakit. Okay? Willingness to walk away. You will see. Kapag taglay mo ito, magkakaroon siya ng fear na mawala ka. Yung pananahimik mo pa lang, yung self-development pa lang na nangyayari sa'yo. Pag nakikita yun ng isang lalaki, papasok agad sa isip niya, ito yung babae na gusto ko. Ito yung babae na may value. Tapos nakikita niya pa sa'yo ng willingness to walk away. So, that's it for today's video. I hope na meron na naman kayo natutunan. May God bless you. Paalam. Ingat. Bye.